December 30, 2023, Sabado, ika-6 na araw ng pagdiriwang sa Pasko ng Pagsilang. Ang ating pong unang pagbasa at pagninilay ay hinango sa unang sulat ni Apostol San Juan, chapter 2, verse 12 to 17. Sumulat ako sa inyo, mga anak, sapagkat ipinatawad na ang inyong mga kasalanan, alang-alang kay Kristo. Sumusulat ako sa inyo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Sumusulat ako sa inyo, mga kabataan, sapagkat tinalo ninyo ang masama. Sinulatan ko kayo, mga anak, sapagkat nakikilala ninyo ang Ama. Sinulatan ko kayo, mga ama, sapagkat nakikilala ninyo siya na sa simula pa'y siya na. Sinulatan ko kayo, mga kabataan, sapagkat malalakas kayo. Nananatili sa inyo ang salita ng Diyos at tinalo ninyo siya, ang masama. Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan o ang mga bagay sa sanlibutan. Ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama, sapagkat ang lahat ng nasa sanlibutan, ang nakapupukaw sa masamang pita ng laman, ang mga nakatutokso sa paningin, at ang karangyaan sa buhay, ay hindi nagmumula sa Ama, kundi sa sanlibutan. Mapaparam ang sanlibutan at lahat ng kinahuhumalingan nito, ngunit ang sumusunod sa kalooban ng Diyos ay mabubuhay magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at Merry Christmas po sa inyo pong lahat. Nasa ika-6 na araw po tayo ng pagdiriwang natin ng Pasko ng Pagsilang ng ating pong Panginoong Hesus. At sa araw na ito, sa sulat na ating pong binasa, na ipinahayag sa unang sulat ni San Juan, ay kanya muling pinaalalahanan. No? Sabi nga po dito, sinulatan niya ang mga anak, sinulatan niya ang mga ama, sinulatan niya ang mga kabataan para paalalahanan sila at batiin din sa kanila pong pagkilala sa Ama, pagkilala sa Diyos. Napakahalagang bagay po nito, no, na sa araw ng Kapaskuhan ay talagang makilala natin at kilalanin natin kung ano ang ginagawa ng Diyos sa buhay natin o anong ginagawa niya para sa atin. Kaya dito maganda rin na mapaalala sa atin, no, na sabi nga, ang umiibig sa sanlibutan ay hindi umiibig sa Ama. Pag sinabing sanlibutan, kasama dito yung mga pamamaraan ng yung bang lifestyle ng mundo. Pag sinabing umiibig sa sanlibutan, yung pagiging materialistic, no, kaya nga madalas ay nakukompromise natin ang lahat, no? Mas binibigyan natin ng importansya ang trabaho kesa ang magsimba. Kaya kahit linggo, nag-online work from home tayo. Kahit linggo, nakikipag-negosasyon tayo. Kasi nga, iniisip natin na kailangan natin ng maraming bagay sa mundong ito na makukuha lang natin kung marami kang pera, kung marami kang kapit, o kaya naman dikit ka sa mga matataas na tao. Lalo tigit, no? Kung marami kang pera, makukuha mo ito. Pero yun nga po, no? Yung paalala nga sa atin na habang kinikilala natin ang mga bagay sa mundong ito, nakakalungkot isipin na nawawala tayo sa Diyos. At mas kinikilala at binibigyan natin ng importansya ang naibibigay ng mundo kaysa sa kung ano ang nais na ibigay ng Diyos para sa ating lahat. Nawa sa patuloy natin na pagninilay sa pagsilang ni Kristo doon sa Belen, doon sa sabsaban, na nagpapakilala nga, no, na ang Diyos ay laging nasa atin. No? Yung Emmanuel, na huwag nating isipin lagi, no? At huwag nating kakalimutan na hindi tayo kahit kailan, no, sa pamamagitan ng pagsilang ni Kristo, ay hindi tayo binitawan ng Diyos. At hindi niya tayo sinukuan. Patuloy siyang gumagawa ng paraan upang tayo po ay mailagay muli sa tamang landas.
Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat at Merry Christmas po sa inyong lahat.